Mga idol at mga kababayan, bansang Sweden tinapatan ang MRF offer ng Amerika. 16 to 24 units ng Jas 39 Gripen E&F ibinenta ng Sweden sa bansang Colombia ng mahigit $3 billion, mas mababa kaysa 20 units ng F-16 Viper na worth $5 billion. Max Defense Philippines sinabing maaring maglabas ng Notice of Award ang Pilipinas sa buwan ng October, pagkatapos nito ay pirmahan na at finalization ng MRF deal. Pilipinas magkaka-fighter jet na ba talaga? May bagong deal ang Sweden sa Colombia, kung saan bibili ang Colombia ng 16 hanggang 24 unit ng sub-JAS-39E, F Gripen sa halagang humigit kumulang $3.90 bilyon. Kapansin-pansin ang presyong offer ng Sweden sa bansang Colombia na mas mababa at mas flexible ang payment scheme na makakatulong upang maka-afford ang mga bansang tulad ng Colombia ng fully capable na multi-role fighter jet. Ang Colombian contract ay nakapaloob sa isang serialized na balon sa value na ito, maaaring $3.9 billion para sa buong hanay ng 16 hanggang 24 jets. Ang variant na ibinebenta sa Colombia ay Gripen E/F, ang pinakabagong modelo na kasama ang AESA radar, IRST, at improved avionics. Paano ang payment method na offer para sa bansang Colombia? Grace period plus installment plan. Para sa Colombia, itinalaga ang 8 taong grace period pagkatapos pirmahan ang kontrata, bago magsimula ang isang 15 taong installment payment period, na total na 23 taon ang duration. Ang financing arrangement daw ay may kombinasyon ng Swedish financing agencies, maaaring interest-friendly, loan o credit line, gaya ng ginagamit ng Sweden sa ibang customer. Ginamit din dito ang government-to-government G2G deal, na may offset clauses, at tech transfer tulad ng ginawa sa Thailand deal. Ano ang mga kasama sa package? Batay sa Colombia at Thailand na deal, at kung paano ay structure ng sub. Airframes, Gripen E, single seat, at Gripen F, dual seat. AESA radar, Raven ES-05, kasama ang IRST at advanced data link. Weapons integration, long-range air-to-air missiles tulad ng Meteor, maaaring kabilang ang air-to-surface munitions. Support infrastructure, simulators, ground support equipment, spare parts, maintainer at pilot training pareho sa Sweden at lokal. Offsets, counter-trade, industrial cooperation na konektado sa ibang sectors gaya ng renewable energy, water, healthcare, sa Colombia deal. Sa panig naman natin, posible ba itong mangyari sa Pilipinas? Matitimbang ang pros at cons na maaring mangyari sa oras na pinili ng Pilipinas ang Jas 39 Gripen E&F bilang ganap na MRF. Pros and cons. Mas mababang price kumpara sa $5 billion para sa 20 F-16V ay halos $250 million per jet. Ang Gripen deal sa Colombia ay $162 to $244 million per unit. Political dynamics pwedeng naka-pressure ang PH na sundan ang US-led, hindi Sweden-based procurement. Flexible financing 8 taong grace dagdag 15 taong installment, Swedish Export Bank financing, lease versus buy. Capability fit range, endurance issue, mas maliit fuel capacity versus F-16, limited A2A, A2G mission duration, lalo sa WPS. Lower operating costs at short field operability, ang Gripen ay dinisenyo para sa dispersed ops. Tech at logistics support kailangan pang patibayin ang G2G terms, full ILS support, tech transfer sa PH. Counter-trade potential pwedeng may similar offset offers tulad ng sa Thailand, Colombia. Approval process DND needs to finalize implementing arrangements, issue SARO, secure financing, at linawin interoperability issues sa US assets. Kung susundin ang Colombia model, grace phase para sa unang 8 taon habang nag-setup ng basing, training, logistics. Installment simmer sa loob ng 15 taon pagkatapos, manageable ang financial load. Potential financing route, export credits mula Sweden, lease-to-own structure. Mga offset at tech transfer parehong kasama lumalakas bagay sa geostrategic PH alliances. Sa ngayon, may matibay na pundasyon para sa Gripen E/F na maging cost-effective.
Sa ngayon, may matibay na pundasyon para sa Gripen E/F na maging cost-effective at operationally relevant alternative sa F-160 para sa PAF, lalo na kung masunod ang Colombia-style payment terms, grace period dagdag installment, kasama ang G2G agreement at offset packages gaya ng industrial cooperation. Pero hindi pa ganap na sigurado hanggang maimplemento ang negotiating framework sa pagitan ng PH at Sweden. Makatanggap ng final offer na tumutugma sa presyo at terms ng Colombia. Makakuha ng buy-in mula sa PH political at defense establishment na mag-shift sa Sweden model versus US legacy. Kung lahat ito maganap bago o sa Oktubre taong 2025 pa, may lehitimong pagkakataon na maging viable ang Gripen deal para sa Pilipinas. Narito ang possible timeline kapag na-finalize at nagdesisyon ang Pilipinas na bumili ng mga JAS-39 Gripen. Pirmahan ng kontrata at implementing arrangement. Susundan agad ng government-to-government G2G contract negotiation,